Ibabahagi ang kwento ng isang lalaki na nagpakasal sa isang babaeng may kapansanan. Subalit, matapos ang kanilang kasal, ay laking gulat na lamang ng lalaking ito sa kanyang natuklasan sa babaeng kanyang pinakasalan. Ano nga ba ang natuklasan niya mula sa babaeng kanyang pinakasalan at ano ang nangyari sa kanila ngayon? Yan ang ating aalamin dito sa channel na may narrator na palaging bigo at palaging nasasaktan pero siguradong pangingitiin ka. Pero kaibigan, bago po natin simulan ng kwentuhang ito, ay kung bago ka pa lamang dito sa aking munting channel, ay wag mo na pong pag-isipan kung magsusubscribe ka o hindi. At wag mo na din pong pag-isipan kung kakalembangin mo pa ang kampana. Ganon din naman po, pag-isipan mo man, alam ko namang bibiguin mo din po ako. Dahil ganyan din naman ang ginawa niya sa akin. Mag-iisip ko no, pero sa dulo, bibiguin niya din pala ako. Tara, simulan na natin ang kwento. Minsan, nalulumbay tayo dahil sa isip natin ay palagi na lamang tayong nabibigo pagdating sa pag-ibig. Nagtatanong tayo kung bakit kailangan may masaktan, kailangan may mabigo, kailangan may umiyak dahil sa pag-ibig na yan. Subalit, eka nga, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil may isang umagang darating na mahahanap din natin ang totoong magmamahal sa atin. Gaya na lamang ng nangyari sa bida ng kwento nating ito na itatago na lamang natin sa pangalang Eric. Si Eric ay isang simpleng binata lamang din na nangangarap na balang araw ay makatagpo ng babaeng magmamahal sa kanya at ang babaeng hiyaharap niya sa altar at mangangakong magmamahalan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Namumuhay lamang itong si Eric ng simple kasama ang kanyang pamilya. Masaya kung ano ang meron at tanggap kung ano ang wala. Dahil alam naman niya na ang buhay ay punong-puno ng pagsubok at suliranin. Kung kaya't nagiging masaya na lamang siya sa mga bagay na meron sila. Tanggap din niya sa kanyang sarili na hindi siya ganon kagwapo at isa pa ay walang sapat na salapi. Kung kaya't noon ay medyo natatakot din siyang umibig. Dahil sa kanyang isip ay wala siyang mga bagay na maipagmamalaki at saka baka masaktan lamang siya. Nag-focus na lamang siya noon sa mga nakasanayan niyang ginagawa gaya ng pagtatrabaho at pagtulong sa kanyang pamilya. Nagtiwala na lamang siya sa tadhana na ibibigay din sa kanya ang babaeng magmamahal sa kanya ng tapat at hindi siya iiwan at tatanggapin kung ano lamang itong si Eric. Sa katunayan ay nakaranas na itong si Eric ng isang matinding kabiguan sa pag-ibig. Kung kaya't natakot na siyang sumubok muli. Kung kaya't naghintay na lamang siya sa babaeng laan ng tadhana para sa kanya. Masakit masaktan, masakit mabigo, damang-dama ko yan. Sa paglipas pa ng taon ay tila hindi pa din dumarating ang nakatadhana para dito kay Eric. Kung kaya't nag-focus na lamang siya sa pagtatrabaho para na din makatulong siya sa kanyang magulang habang siya ay wala pang sariling pamilya. At isang araw nga, habang siya ay papasok sa kanyang trabaho, ay bigla siyang may nakitang isang babae. Isang babaeng may kapansanan at tila walang nais tumulong sa pagtawid sa kalsada. At ang babaeng ito ay itatago na lamang natin sa pangalang Sarah. Nang makita ito nitong si Eric, ay dali-dali niya itong tinulungan sa pagtawid. At doon ay labis naman ang pasasalamat nitong si Sarah sa kanya. Nakangiti at ang ngiting ito ay tila nagpabilis ng tibok ng puso nitong si Eric. At kinagabihan ay tila hindi maalis sa isip nitong si Eric ang mukha nitong si Sarah. Tila may kakaibang nararamdaman ang binata sa dalaga. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Kung kaya't kinabukasan ay inabangan muli nitong si Eric itong si Sarah kung saan ito tumatawid upang kanya muli itong tulungan dahil sa alam niyang naka-wheelchair lamang itong si Sarah. Halos kalahating oras nga ang naging paghihintay nitong si Eric at muli nga ay nakita niya si Sarah na muling tatawid sa kalsada ng mag-isa at doon ay dali-daling lumapit itong si Eric upang tulungan ang dalaga. Labis ang pagkabigla nitong si Sarah nang makita niyang muli itong si Eric at doon ay ngumiti lamang sa kanya ang binata habang siya ay tinutulungan sa pagtawid. At ng mga sandaling iyon ay ang unang pagkakataon na nagkausap sila ng matagal at naging palagay ang loob sa isa't isa. At mula nga noon ay araw-araw nang inaabangan nitong si Eric itong si Sarah upang kanyang tulungan at nasanay naman na din ang dalaga sa araw-araw na ginagawa nitong si Eric sa kanya
hanggang sa sila ay nahulog na sa isa't isa. Nagtapat ng pagmamahal sa kanya itong si Eric at dahil sa kabutihan nito ay hindi naman tumanggi ang dalaga sa inalay na pagmamahal nitong si Eric. At mula nga din noon ay inumpisahan na nila ang napakatamis nilang pagmamahalan. Bilang nobyo ay palaging pinoprotektahan nitong si Eric itong si Sarah. Palagi niya itong ginagabayan at sinasamahan kung saan man ito nagpupunta. Tinanggap niya itong si Sarah sa kabila man ng kapansanan nito at minahal din siya ng buong puso nitong si Sarah. At sa katagalan ay nagpasya na itong si Eric na ayaing magpakasal itong si Sarah dahil sa labis niya itong mahal. Subalit nag-alinlangan ng dalaga dahil sa takot na maaaring iwanan siya nitong si Eric dahil sa siya ay may kapansanan. At sinabi nga ng dalaga dito kay Eric na, "Eric, pag kinasal tayo, maaaring habang buhay lamang ako maging pabigat sa'yo dahil hindi ako nakakalakad. Hindi ako magiging maayos na asawa sa'yo, Eric, dahil sa kahit gawaing bahay ay hindi ko magawa dahil sa hindi ako nakakakilos ng maayos dahil sa kapansanan ko.